Mukhang maintindihan na ngayon ng hepe ng FIFA kung sino talaga ang may kapangyarihan sa Estados Unidos. Tingnan mo to, ito ang sinabi niya sa huling press conference. Subukan natin. Mag-usap at magdiskusyon tayo. Tingnan natin ang mangyayari. Minsan siguro, mas maganda rin na mag-relax at magpahinga lang. Inaayos namin ang lahat, silusubukan namin ayusin lahat. At minsan, kapag nagsimula kang sumigaw at magwala agad, kabaligtaran ng epekto kaysa sa makahanap ng solusyon. Maniwala ka sa akin kapag sinabi ko yan. O huwag kang maniwala kung ayaw mo. Pero palagi naming sinusubukan maghanap ng solusyon. Palagi, pero kailangan nating igalang ang katotohanan na hindi tayo ang hari ng mundo na kayang magkontrol ng mga gobyerno at kapulisan. Hindi ko alam kung ano talaga tayo. Isa tayong sports organization at ginagawa namin ang kaya gamit ang resources natin. At dito ko tinatapos. Nangyari ito matapos ilabas ni Donald Trump ang mensaheng nagbabago ng tono ng World Cup sa Estados Unidos. Maaring pandaigdigan ng torneo, maaring umikot ng bilyon-bilyon, maaring magdala ng mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa, pero nananatiling nasa Amerika ang kontrol sa pagpasok. Sinubukan ni Gianni Infantino na pakalmahin ang krisis, hiniling sa lahat na mag-relax, at sinabi ng organisasyon ay walang kapangyarihan sa mga gobyerno o sa mga puwersa ng pulisya. Ang problema, dumating ang pahayag sa panahon na may referee na hindi pinayagan, mga delegasyon na sumasailalim sa screening at ang kuponan ng Iran ay inilipat pa sa Mexico. Mahirap ang sitwasyon ng FIFA dahil sa mahal na tiket at tensyon sa gitnang silangan. Simple lang ito. Ang seguridad sa Estados Unidos ay hawak ng gobyerno ni Trump, hindi ng burokrasya ng football. Sinubukan nilang ipalabas na winasak ni Trump ang World Cup. Ngunit iginiit ng gobyerno na walang anumang pagdiriwang ang dapat mangibabaw sa hangganan, kasaysayan ng panganib at pambansang soberanya. Samantala, sa Peru, umabante si Keiko Fujimori sa dikit na laban patunay ng lumalakas na kanan sa Latin America. Sa Caribbean, matinding babala ang natanggap ng Cuba. Sa Guantanamo at Nicaragua, mas sinigpitan ni Marco Rubio ang pagtutol sa diktadura ni Daniel Ortega. Sa gitnang silangan, naging sentro muli ng pandaigdigang seguridad ang Iran at Estados Unidos. Ano nangyari? Bakit umatras ang FIFA? Ikukuwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Na-pressure si Gianni Infantino sa isang panayam bago ang Copa at sumagot siya sa paraang ikinainis ng sarili niyang grupo na umaasang lalaban siya kay Trump. Sinabi niya na sinusubukan ng FIFA ayusin ang mga problema pero hindi nila pag-aari ang mundo na mumuno sa hangganan o kayang utusan ang seguridad ng host na bansa. Matagal nang inilalarawan ng organisasyon ang sarili bilang global na kapangyarihan, nakikipagnegosasyon sa mga gobyerno, naglalagay ng hinihingi, pinapakilos ang mga sponsor at nagsusulong ng inklusibidad. Ngayon, dahil sa screening ng Amerika, inamin nilang hindi exempted ang football sa batas ng imigrasyon ng Estados Unidos. Hindi nawala sa sigaw ang kontrol ng pinuno ng FIFA, kundi nang inamin niyang nakadepende ang kanyang torneo sa soberanya ng bansang host ng event. Nagsimula ang publikong pagbatikos dahil sa kaso ng Somali referee na si Omar Abdulkadir Artan. Dumating siya sa Miami na may balidong visa pero hindi siya pinapasok. Nagpahayag ng pag-aalala sa seguridad at sa mga kahina-hinalang ugnayan ang mga autoridad ng Amerika at kinumpirma ng FIFA na hindi siya sasali sa Copa. Hindi rin automatikong garantiya ang visa sa pagpasok. Ang posisyon pang esports ay hindi nagiging special na pahintulot at ang international na prestiyo ay di sapat para maiwasan ang border check. Maaring siya ay isang premyadong referee, opisyal, mamamahayag, coach o tagapayo. Kung naniniwala ang autoridad ng Amerika sa panganib, pwedeng harangin ang pagpasok. Ipinagtanggol ni Andrew Giuliani ng task force ng White House para sa World Cup ang screening at sinabing may mga makatuwirang dahilan sa ilang pagtanggi. Nilinaw niya na papayag ang makapasok ang mga malalaro ng koponan ng Iran, ngunit hindi lahat ng miyembro ng delegasyon ay papayagan. Ang koponan ng Iran ay naging simbolo ng mahigpit na pagbabantay sa World Cup na ito. Iniwan ng grupo ang orihinal na plano sa Amerika at nagsimulang mag-ensayo sa Tijuana, Mexico. Sa ilalim ng mahigpit na seguridad, iniulat ng Departamento ng Panloob na Seguridad na papayagan ng mga manlalaro na makapasok sa Estados Unidos sa bisperas ng bawat laban. Magdebut ang Irã sa Los Angeles contra New Zealand, susunda ng laban sa Belgium at pagtatapos ng group stage contra Egypt.
Mas umirap ang lohistika dahil sa geopolitika bago magsimula ang laban. Nais ng FIFA ng kasiyahan. Sinuri ni Trump ang panganib, hangganan at intelihensya. Kapag ang kopo ng konektado sa isang rehimen ay nakikipagharap sa bansang host sa loob ng Estados Unidos, hindi simpleng seremonyal na detalye ang seguridad. Maaari pag-isay ng kopa ang mga tagahanga, pero hindi nito dapat bulagin ang Estado. Pumasok din ang Peru sa parehong pananaw sa rehiyon. Lumabas si Keiko Fujimori na nangungguna sa isa sa pinakamadikit na laban sa kasaysayan ng Peru kamakailan na may humigit kumulang 50.2% laban sa 49.9% naraan 78% mula kay Roberto Santos. Sa abanteng bilangan, ang diferensya ay nasa ilang daang boto lamang sa milyong bilang ng mga botante. Ang mga boto mula sa ibang bansa ang nagtulak sa kanan sa unahan. Dikitan ang botohan, may balotang kinukwestiyon at nire-review, pero malakas ang mensaheng politikal. Pagod na ang Latin America sa pulang pangako, kawalang tatag at mga talumpating nauuwi sa krisis. Tinangkang manalo ni Santos sa tulong ng mga taga-probinsya at alaala ng kastilismo habang si Keiko ay tumutok sa seguridad, kaayusan at ekonomiya. Ipinakita ng dikit na resulta na hati ang Peru at nagpapanik ang kaliwa ng malaman nilang ang boto mula sa labas ng bansa ang posibleng magdesisyon. Walang nakitang malaking problema ang mga autoridad at internasyonal na taga-masid maliban sa ilang kinuwestiyon sa ilang mesa. Si AI muling nakatanggap ng mabigat na mensahe. Si Pete Patrexev mula sa base naval ng Guantanamo ay nagbabala sa Havana na huwag paglaruan ang mga armas na kayang magbanta sa teritoryo ng Amerika o sa mismong base. Ang pagbisita ay dumating matapos ang mga bihirang kilos na kinasasangkutan ng mga autoridad ng intelihensya at komandang militar. Matindi ang naging pahayag. Kung bibili o maglalagay ng armas ang rehimen na banta sa Estados Unidos, papasok ito sa labang hindi nito kaya. Isinamari ng Nicaragua sa listahan ng mga bansang nasa ilalim ng presyon. Inanunsyo ni Marco Rubio ang mga bagong paghihigpit sa visa laban sa mga opisyal at kaalyado ng rehimen. Murillo Ortega pagkatapos ng pagkamatay ng leader ng mga katutubo at bilanggong politikal na si Brooklyn Rivera. Inakusahan ng Departamento ng Estado ang diktadura ng Nicaragua ng pananagutan sa kaso at pinalawak pa ang paghihigpit laban sa mga sumusuporta sa panunupil. Masama ito para sa mga makakaliwas sa Latin America dahil muling naipapakita ang pattern ng mga kaalyadong diktadura. Inaaresto nila ang kalaban, kinokontrol ang institusyon, pinipigil ang pagtutol at ibinebenta sa mundo ang imahe ng popular na soberanya. Pinipressure ang FIFA sa US, binabantayan ng Iran sa Copa, binalaan ang Cuba sa Guantanamo, sinasangsiunan ang Nicaragua at sa dikit na laban, nagpapakita ng bagong kapaligiran ang Peru. Hindi pumapayag si Trump na ang mga organisasyon, rehimen o internasyonal na aktivista ang magtakda ng mga patakaran sa seguridad ng Amerika. Copa ang sentro ng pansin pero mas malaki ang laban kaysa sa laro. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ay news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Nilson Alves.